sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa lahat ng kapayapaan. Tayo po, mga kapatid, ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 31 sa atin pong mga himnaryo. Flesh siyang iniligtas sa Diyos, sa Diyos. Ito'y kay Kristo Jesus, may dalaw ng Diyos. Ang umiibig sa Diyos, sunod, sunod. Lahat ay nililimot, pabasa ng krus. Tayo ay sumunod sa Diyos, sa Diyos. Tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay bagabag, ilagak, ilagak, iingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alinlangan kay Jesus, kay Jesus. Siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos, sa Diyos. Tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Ating patuloy na sambahin, purihin, luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 132 ang atin pong susunod na aawitin. 132. Ang buhay ko kaloob ng Diyos na banal, ang tunay na tanging minamahal. Lahat ng bagay sa
siya sa lahat ng oras. Asambahin buong waras, kung tunay ngang marami ang lumalayo sa Diyos walang nagnanais na maghandog. Kaming mga anak mong nabukod, maging aliw ng iyong loob. Ang buhay ko'y kaya lamang may halaga kung tutuwad ng utos ni Kristo Ama. Ang buhay ko'y hiram ko sa Kanya, tanging siya rin ang kukuha. Patuloy nating purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, numero 33 sa atin pong mga himnaryo. Kung ang buhay mo't ay nasa ragaban, huwag kang lupaybay lagi sa pagtawag kay Kristo. Jesus mo isang galang
Kristo, Jesus lamang tayo umasa. Siya lang sa ating magliligtas sa dusa. Huwag nang lupay-pay ang iyong puso, sapagkat nasa Kaniya ang pangako. Huwag man lupay-pay ang iyong puso, ang hirap mo'y papawiin. Huwag malupay-pay. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, hatiin, biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na maawain. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos
sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Mga minamahal, iginagalang, pinagpipitaganan po namin una na nga sa atin munang mga sariling mga sambahayan, sa ating mga sariling kaluluwa. Charity must always begins at our own souls. Pagkatapos po, sa ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, at sa lahat ng atin pong mga kamag-anakan sa laman, sa lahat po ng ating mga kaibigan na ibinigay po sa atin ng Diyos na kasama natin, sa mga paglilingkod sa Kanya sa mga banal na gawain na katulad po ng ating ginaganap. Tulad na nga po tuwing araw ng linggo at tuwing Huwebes po na katulad po ngayon. Tayo po mga kapatid ay bumabati din naman sa lahat ng ating mga kapanampalataya, sa lahat ng mga tunay na tupa ng Diyos na nagsisipangalat po sa malalayong iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanlibutan. Pinasapit po tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa ika-17 araw nitong buwang kasalukuyan, Abril 2014. Napakabilis po ng pag-inog ng sanglibutan, napakabilis po ng mga araw. Sa Huwebes po ng gabing ito, atin pong muling gunam-gunamin, alalahanin at isipin natin na tayo po ay hindi makakasapit sa panibagong araw na ito kung hindi po ito ipinagkaloob sa atin ng ating Amang Diyos, na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Alalahanin po natin, tanging siya ang may hawak ng ating mga hiram na buhay. Siya ang naglagay sa atin ng hangganan o ng boundary, tulad ng ating napakinggan ng mga nakalipas nating pagsamba. Meron tayong boundary. Hindi tayo makakalampas doon sa araw at oras na katakdaan ng ating mga kamatayan. Ngunit salamat sa Kanya na nagdalang habag. Tayo po pinasapit pa sa panibagong Huwebes ng gabing ito, hindi po upang gugulin natin sa ating mga sariling mga kalooban. Kung hindi, tayo ay Kanyang gawa. Una sa lahat, nilalang kay Kristo para lumakad sa lahat ng mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa bago nilalang ang sanglibutan. Efeso 2:10. Kaya nga po sa Huwebes ng gabing ito, ipaglingkod muna natin sa Diyos ang ating mga tinatawag na oras na ito. At pagkatapos po naman na tayo makapaglingkod na sa Kanya, masamba na natin siya, mapuri, mailuhod na natin ang ating tuhod sa Kanyang pangalan,
Hindi naman ipinagbabawal ng Diyos na wag naman tayong maghanap buhay, wag tayong gumawa ng gawain sa bahay. Gagawin natin ang ating mga gawain. Datapwat una sa lahat, tulad nga po ng unang kautusan sa 2 tapyas na bato, wag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya, wag natin iluluhod ang ating tuhod sa mga larawan ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At iibigin natin ang Diyos ng ating buong puso, buong lakas at buong pag-iisip. Hindi naman po pwedeng ang lahat ng sandali at ang lahat ng oras sa araw-araw nakaluhod tayo. Alam din naman ng Diyos na kailangang gumawa. Linisin una sa lahat ang ating tahanan, ayusin, maghanap buhay tayo para meron tayong makain, sa tulo ng pawis, kakain tayo ng ating tinapay. Bawal naman yung ginagawa ng mga politiko sa atin. Nakaw dito, nakaw dyan. Kamukha ng ating nakikita at naririnig sa araw-araw, mga wala ng kaluluwa at wala ng mga budhi ang mga taong yan. Nakikita nilang ang mga Pilipino naghihirap na. Ang mga Pilipino, karamihan dyan lalo na nga sa mga bulubundukin, mga probinsya, at maging sa mga syudad. Maraming naghahalongkat ng basurahan para meron silang ipagpag, kainin. Kaya nga hindi po bawal na tayo po ay kumilos, gumawa. Ito'y bahagi ng ating pag-ibig sa Diyos. Pagkatapos na magampanan natin una sa lahat ang paglilingkod sa Diyos, God first, mga kapatid, ang Diyos muna. Pagkatapos po na magampanan natin ang ating mga obligasyon ng mga pagpupurit, pagsamba sa Kanya, araw-araw, kahit na hindi Huwebes, kahit hindi na Linggo, pamamagitan ng ating mga personal na mga pananalangin at paninikluhod sa loob ng ating mga tahanan. Pagkatapos po noon, gagawin na natin ang ating mga gawain. Pwede na tayong pumasok sa eskwela, maghanap buhay, mag-ayos ng ating tahanan, pumunta sa pamilihan kung tayo'y mga ina ng tahanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, ihanda na natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa. At una na nga po sa lahat, ititiklop muna natin ang ating mga tuhod at tayo'y uusal muna sa Diyos ng ating maiksi at may espiritong pananalangin na nagpapasalamat sa Kanya at hihingi tayo ng pamamatnubay. Napakainin niya tayong muli ng Kanyang mga banal na aralin. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, Ikaw po ang mayari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal, sa Huwebes po ng gabing ito, masisilip mo po muli ang bawat isa sa amin sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Itinitiklop po namin ang aming mga tuhod sa iyo pong napakabanal, sakdal at malinis mong pangalang Kristo Jesus. Ikaw po na nag-iisang Diyos na aming nakikilala. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Ikaw po ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, ng iyong bansang Israel ng kanilang mga kapanahunan. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Pinagtapatan at pinaglingkuran ang aming mga minamahal na mga magulang hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Nasa Huwebes po ng gabing ito, Panginoon, kami pong lahat nangangayupapa, nagpapakumbaba, nagpapailang lang sa iyong banal na harapan ng amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat.
Amang banal, maraming salamat po sa iyo sa napakamapayapa na mga araw na nagdaan sa aming mga hiram na buhay. Hindi mo po kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Pinakakain mo kami, Ama, dinaramtan. Pinalalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. Higit sa lahat, maraming salamat po. Lalo mong pinatitibay sa amin, dinaragdagan, ipinaliliwanag sa amin ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ama, kung kami po'y nangagkulang, kung kami nangagkasala sa iyo, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. At ipinagpapasalamat din namin sa iyo na maging ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, mga kamag-anakan sa laman, maging ang aming mga kaibigang ibinigay mo po sa amin. Amang banal, pinatnubayan mo po't iningatan, pinalakas, pinagaling, binigyan ng magagandang kapalaran. Sa bawat araw na nagdaraan, ipinagpapasalamat namin sa aming mga sariling sangbahayan ang iyong mga kabanalang ginawa sa aming lahat. Higit na nga po saan mga mahal namin sa buhay ni kapatid na Rosita Gonzales na aking kabiyak. Salamat sa iyo't patuloy mo pang binubuhay ang aming mga anak. Tulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel. Ang aming mga manugang, katulad po ni Chofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Maging ang lahat ng aming mga apo, tulad po ni JC, ni BJ, ni JR, John Macho, ni Paul Nore, ni Sarah, Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Amang banal, maraming salamat. At kami dumadalangin na maging ang iba pa naming mga mahal sa buhay na nangapapawalay sa amin, sapagkat nangingibang bansa at nangingibang bayan, na katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip. Gayon din po ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel Valencia, ni Shannon at Ana Lira, ni Bayan Guanson, ni Jacob, ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Faye at ni Ador Aquino, ni Pido at ni Victoria Malangkes, ni Rosemary Lucerna Gonzales at ni Flor Bautista Gonzales, na sila pong lahat ay nangapapawalay sa amin at malalayo sa amin. Isang bagay lamang ang lagi naming pinananampalatayanan, na kung sila po ay aming walang sawang ipanalangin sa iyo, papatnubayan mo rin po silang lahat at iingatan, iwawalay sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman sa kamay po ng hostisya at sa lahat po ng mga nangakaumang nakapanganiban. Ama, isinasamot idinadalangin din namin sa iyo na naway patuloy mo rin po sanang pagkakalooban ng kapayapaan ang bawat tahanan ng bawat isa sa amin, ang aming mga sasakyan, mga mumunting ari-arian, maging ang aming mga halamanan at mga hayupan. Huwag mo po sanang ipahihintulot sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na nga po sa maraming masasamang taong naglipana dito po sa magulo at mandarayang sanglibutan. Ama naming Diyos, sumasamo kami, dumadalangin kami sa iyo, na nawa tipunin mo po kaming lahat, kaming mga mag-aanak, kasama namin ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, at idinadalangin namin ang lahat ng aming mga kaibigan,
nakasakasama naming nakikinig ng iyong mga salita at mga aral, ang lahat po ng mga tupa mo na nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Tipunin mo po sana kaming lahat sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po'y magkasama-sama kaming lahat, makapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal, sa Huwebes ng gabing ito, patnubayan mo po, linisin mo po, banalin mo po ang iyong hamak na lingkod. Tulungan mo sana, Panginoon, na bagaman siya'y tumatanda at nanghihina sa araw-araw, pagkalooban mo pa sana ng kagalingan, kalakasan at ng marami pang mga araw upang lubos kang mapagtapatan at mapaglingkuran sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong ebanghelyo sa buong sanglibutan. Iyo rin naman sanang hihipuin, palalakasin at pagagalingin si kapatid na Rosita na aking kabiyak, ang aking mga kasama sa paglilingkod tulad po ni kapatid na Prospero Gonzales, ni kapatid na Glenda, lalong-lalo na nga po ni kapatid na Concepcion Tenedero, ni Floro, ni Robert at Mercedita, ni Olivia at ni kapatid na Mirna, ni Rogelio, at ni Expectacion Valencia. Ama, lubos ang aming pananampalataya. Hindi mo rin po pababayaan maging sina kapatid na Mirna at ang kanyang buong sangbahayan, si kapatid na Olivia Raimundo. Panginoon, sumasampalataya kaming dinirinig mo po ang aming samo, hinirinig mo po ang aming mga pananalangin, gagamitin mo pong muli ang bibig ng iyong hamak na lingkod. Bigyan mo sana ng bis at kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung mapakinggan namin ang iyong mga aral, sumampalataya kaming ikaw nga ang Diyos. Ikaw ang aming Panginoong Jesucristo na naghahari sa amin, na ikaw po lamang ang aming paglilingkuran ng buong puso, buong lakas at buong pag-iisip namin hanggang aming mga kamatayan. Ang lahat ng ito, idinadalangin po namin sinasampalatayanan. Ibabasbas mo po't ibebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po ay atin ang ihanda ang ating mga banal na kasulatan at ang ating mga pakikinig. Tayo po ay dumadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagsamba sa Diyos. Sa makatwid po baga, ang pakikinig ng kanyang mga aral, sapagkat sa pakikinig ng gagaling ang ating pananampalataya. Mula po sa unang aklat ni Apostol Juan, sa kanyang kapitulo 5 at versikulo 17, lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanan na hindi ikamamatay. Dito po sa ating paksa, meron pong karunungan na natatago. At ito po ay masasabi nating hindi talaga naiintindihan ng lahat ng mga tao. Sapagkat kung naunawaan na po ito ng mga tao, marahil po wala na tayong makikitang kaguluhan sa lupa. Wala na pong tinatawag na magugutom, mamamatay, madidisgrasya, at wala na pong mapipinsalang ano paman maging ang mga halaman at ang mga hayupan. Ngunit dahil nga po, ito po ay nakalihim sa hiwaga, at tanging ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus po lamang ang makapagpapaliwanag ng buong kaliwanagan na mayroong udyok ng Espiritu Santo. Kaya naman po tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nang wika nga po sa San Marcos, Kapitulo 4, 11 hanggang 12, sa inyo, ang kausap po ang mga iglesia ng Diyos. Sa inyo,
ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng langit. At sa mga nasa labas po ng iglesia, ibang mga iglesia, ang lahat po ay ginagawa sa talinghaga. Talagang hindi nila mauunawaan. At sa paniwalaan ninyo, tanggapin ninyo o ayaw ninyong tanggapin, kaya nga po ang buong sanglibutan ay napakamaligalig. Ngayon, sa ikapagpapatuloy nga po ng ating paksa, kung ito ay ating babasahin sa original King James Version na pinanggalingan sa kanyang first book of John, chapter 5 and the verse is 17, all unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. Ang lahat ng kalikuan ay kasalanan. At mayroong kasalanan na hindi ikamamatay. Meron pong hiwaga Alin ba? Una sa lahat, ang tinutukoy na unrighteousness. Pag sinasabing unright, hindi nga po right Hindi nga po diretsyo At tulad nga po ng aking pagbubukas sa inyo, na ang lahat ng nangyayari sa lupa, ang lahat ng kaguluhan, ang lahat ng pagdarahop, ang lahat maging ng mga korupsyon, ng mga pagnanakaw, ng nasa mga pamahalaan, matataas na kapangyarihan ay dahil nga po hindi nila naiintindihan kung ano ang ibig ng Diyos na ituro tungkol sa kalikuan at tungkol sa tinatawag na kamatayan. Ngunit sa atin, kahit na tayo pinakamahihirap, kakaunti sa bilang, sa lahat ng iglesia, tayo pinakamaliit, ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Para naman, sa huling araw na ito, kahit kakaunti tayo, merong ibang tao na makaintindi sa mga banal na bagay na ibig ng Diyos na maunawaan ng lahat. Ang wika nga ng banal na kasulatan, ang Diyos ang may ibig, na ang lahat ay mga ligtas sa pagkaalam ng katotohanan. Datapwat, hindi po lahat ng tao nakikinig Hindi po lahat ng tao tumatanggap. Tulad ng sinasabi ng aklat ng Kawikaan, 14:12, may daan tila matuwid sa tao. Akala nila, yung kinaroroonan nila ng mga iglesia, mga relihiyon, mga kapatid, akala nila yun ang papunta sa langit. Datapwat, ang dulo ay mga daan ng kamatayan. Kaya nga dapat nating pag-aralan para maunawaan natin ano ba ang tinatawag na mga kalikuan na ibinibilang na kasalanan sa atin pagka nililiko natin, mga magulang at mga kapatid. At alin yung kamatayan? Nakahahantungan natin sapagkat ang lahat ayon sa banal na kasulatan ng kalikuan ay kasalanan, datapwat meron daw kasalanan na hindi ikamamatay. Kaya nga dapat maunawaan natin ano yung kasalanang ikamamatay at ano ba ang tinatawag na kamatayan. Ayon po sa Biblia, atin pong unang-unang itanong, ano nga po baga ang pagpapaliwanag ng Diyos tungkol sa salitang kalikuan at bakit ito po ay ibinibilang na isang kasalanan? Unang Juan 3:4 sa kanya ring aklat, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan, ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan. Ano ba yung tinatawag na kasalanan? Paano ba tayo nagkakasala? Magandang tanong yan. Ano ang paliwanag sa atin? Ang pagsalangsang sa kautusan ay isang kasalanan. Ngayon, aling mga kautusan po baga ang tinutukoy ng ating paksa?
na maaari na hindi natin nalalaman ng mga tao na nagagawa natin yung pala kasalanan ayon sa Biblia. Ano nga po ba yung mga kautusan na yon? Buksan natin ang aklat ng Ecclesiastes sa Kapitulo 12 at versikulo 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo, alin ang susundin sa Diyos? Ang kanyang mga utos. Bakit? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan po. Ang lahat ng kalikuan, ano kalikuan? Pagsalangsang. Ang ibig sabihin, yung matuwid, iniliko mo, binaluktot mo, hindi mo sinunod, nagiging kasalanan sa iyon. Kanino ba yung matuwid na yon, yung kautusan na yon? Sundin natin ang utos ng Diyos. Bakit? Ito ang buong katungkulan ng tao. Sa marami nga po na hindi nakakakilala kung sino ang Diyos na dapat nating susundin. Sa loob po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na sa inyo ay nagsasalita. Isang hamak na lingkod ninyo na kinakasangkapan ng Diyos sa Iglesia ng Diyos. Sa amin. Sino ba yung Diyos na yon? Malimit ninyong mapakinggan kay kapatid na si Rilo. Uno-uno ng San Juan. Nang pasimula ang berbo'y suma sa Diyos. Ang berbo ay Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay. At anumang mga bagay ay hindi nagawa kung wala siya. Uno-uno, 1-2 hanggang 3. Nasa Kanya ang buhay. At ang buhay ang ilaw ng sanglibutan. Ano ang ginawa ng Diyos? 1:14 ng San Juan, nagkatawang tao ang berbo. Yun nga ang aming ibinabalita ang wika ni San Juan. Yung aming nahipo, yung aming nakasama. 3 taon nakasama ng 12 apostol. Nagpakita kay Apostol Pablo nang siya isugo sa daang Damasco para siya pumaroon sa mga bansa ng mga Hentil. Sino yan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Anong katunayan? Na yung kautusan na susundin ng bawat tao at wag nating ililiko, wag nating sasalansangin, wag nating lalabanan, walang iba kung hindi Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Buksan natin ang Efeso 2:10. Sapagkat tayong mga tao, Kanyang gawa, ginawa tayo sa alabok ng putik, binigyan pa tayo ng Kanyang sariling larawan, alam natin yan. Nilalang, para kanino? Kay Kristo Jesus. Para ano? Para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. Ito ang wakas ng bagay. Ecclesiastes 12:13. Ang lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. Sino yung Diyos na yon? Yung nagkatawang tao. Ano ang gagawin natin? Sundin natin ang Kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Tayo, ginawa ng Diyos para, kanino? Kay Kristo Jesus. Upang sumunod sa Kanyang mga utos. Upang gumawa ng mabuti na Kanyang inihanda noong una pa, bago tayo nilalang upang siya nating lakaran. Mga magulang namin at mga kapatid sa makatwid, ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang Diyos, yung mga utos niya, kailangan nating sundin. Huwag nating sasalansangin. Ngayon, ang atin pong itatanong, bukod pa sa mga utos na ito ng Panginoon Diyos, una, alam natin yung 2 tapyas na bato. Napakinggan na natin yan. Yung mga 5 aklat pa ni Moses, at ang mga aklat pa ng naghali-haliling mga propeta na naroon ang mga utos ng Diyos para doon sa bansa ng Israel. Yun nga ang dating daan.
Yun ang iglesia sa ilang. Yun ang katawan ng Diyos na naglakbay sa ilang sa loob ng 40 taon at pinagkalooban ng lupain na binubukala ng pulot at ng gata. Alam natin yan. Yang mga kautusan na yaon para sa mga Israelita sa laman. Tulad ng huwag kang kakain ng baboy. Ipangingilin mo ang araw ng Sabat at ang sari-saring mga batas tungkol sa paglilinis ng katawang tao at ng mga moralidad, sari-saring mga kautusan na yun ang ibinigay ng nautos sa kanila ng Diyos tulad ng mga sapilitang ikapo, yung buwis para sa angkan ng mga Levita. At dadapwat nalalaman natin, masuwayin nga, talagang sinasalangsang ng mga Israelita ang mga kautusan ng Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto hanggang sa hilingin nila, pakawalan si Barabas, ipako si Kristo sa krus. Ang wika ni Apostol Pablo, ang pagkalaglag sa kamay ng Diyos ng mga Israelita, siyang pasimula naman ng pagbibiyaya ng Diyos sa mga Hentil. Kaya nga si Pablo, mga magulang at mga kapatid, isinugo ng Panginoong Jesucristo sa kahintilan upang ang bansa o ang bayan na ipinangako niya na hindi niya pababayaan kay Abraham ay maitayo sa kahintilan sa pamamagitan ng iglesia na walang iba kung hindi iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga ang wika ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia 3:29, kung kayo nga ay na kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana ng pangako. Hindi na yung mga Hudyo sa laman, wala na. Tapos na po yung dating daan. Kaya nga sa Hebreo 10:20, meron tayong kalayaang makapasok sa bago at buhay na daan sa pamamagitan ng dugo, sa pamamagitan ng katawan, na walang iba kung hindi iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tayo ang bago at buhay na daan. Tapos na po yung dating daan. Yung daan na mga masuwayan na mga anak ng Diyos, tinapos na niya yun. Kaya nga, bukod nga po sa mga kautusan na ipinag-uutos ng Diyos, una sa mga Israelita, noong araw, meron po bagang mga utos pa ang Diyos na ibig din naman niya na susundin ng mga tao habang sila'y nabubuhay sa lupa? Romanos 13:1, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihang yaon, ang tinutukoy po, makinig kayong mabuti, ang bawat kaluluwa, ang bawat tao, pasakop sa matataas na kapangyarihan. Alam naman natin iisa lang ang pinakamataas sa lahat, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang ating Panginoon Diyos. At alam natin nga, ibinigay nga yung 2 tapyas na bato, yung 5 aklat ni Moses at yung mga kautosang ipinasulat sa nagaliling mga propeta para sa kanyang mga anak na mga Israelita. At nang magkatawan tao nga ang Diyos, para itatag niya ang kanyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at isugo ang lalaking si Pablo sa mga kahintilan para tayo naman na mga Pilipino at ang iba ay mga Inchik, mga Amerikano, kung ano-anong lahi ay magkaroon naman ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang ginawa ng Diyos sa 2 tapyas na bato at ang iba't ibang mga aklat ng mga propeta, ang wika ng Panginoon, mga magulang, ang unang utos ay ito, iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. At ang ikalawa ito, iibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung ano ang ibig mo, yun ang gagawin mo sa kapwa mo. Ang masama sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Kaya 2 na lang ang ipinag-uutos. At yung utos na yon, para na po sa atin sa huling araw na ito. Wala na po yung dating daan. Wala na po yung katakot-takot na mga ritual. Wala na po yung pangingili ng Sabat. Wala na po yung sapilitang ikapo. Wala na. Hindi na kailangan ng Diyos yung mga abu-abuloy ninyo. Kung gusto ninyong tumulong,
Nasa sa inyo yun. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi dahil sa kailangan, hindi dahil mga magulang ipinag-uutos sa inyo, kung hindi, umaabuloy kayo tumutulong sa pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat maligaya kayo, natutuwa kayo, maging bahagi ng iglesia na nangangaral ng katotohanan. Mga kapatid at mga magulang po namin. Sa makatwid, sa atin sa uling araw na ito, yung dalawang utos na lamang at yung dalawa na yun ay talaga sa katotohanan ay iisa. You cannot love God by despising your fellow man. Hindi mo maiibig ang Diyos pagka namumuhay ka sa iyong kapwa-tao. At hindi mo maiibig ang iyong kapwa-tao kapag hindi mo iniibig ang Diyos. Kapag ikaw ay naglilingkod sa ibang Diyos, kapag ikaw ay naglilingkod sa mga larawan, sa mga Diyos-Diyosan, yun ay mga maling pananampalataya. Mga kapatid, iisa lang ang Diyos na dapat nating paglingkuran. Ang gumawa ng langit, ng lupa, ang nagkatawan tao, ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nauunawaan natin yung ating paksa na lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ikamamatay, upang wag tayong magkasala ng kasalanang ikamamatay, susundin natin, ang utos ng Diyos. Sino ang Diyos? Si Kristo Jesus. Bakit? Ito ang buong katungkulan ng tao, mga kapatid. At alin pa? Yung mga kautusan ng mga matataas na kapangyarihan. Una sa lahat, yung utos ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Sino ba yung mga matataas na kapangyarihan? Yan po ang mga batas ng gobyerno ng tao. Romanos 13:1. Ang bawat kaluluwa pasakop sa matataas na kapangyarihan. Alin ba yan? May mga batas ang presidente, ang mga hari, ang mga reyna, ang mga gobernador, ang mga kongresista, o maging sa ating komunidad. Ngayon, gumagawa na rin ng batas yung ating mga barangay tanod. May mga batas silang pinaiiral. Kailangan susundin natin ang mga batas na ito ng tao na matataas kaysa atin. Kaya nga, 13:2 ng Romanos pamandin, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang sumasalangsang magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Bakit nga? 13:1, ituloy natin, ang bawat kaluluwa pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan. Makinig tayo, walang kapangyarihan. Hindi nanggaling sa Diyos. Walang kapangyarihan, walang batas na hindi galing sa ating Panginoong Hesukristo. At ang kapangyarihan nila ay hinirang ng Diyos. Mahirap bang intindihin yon? Kaya yan mga utos, una mga utos ng Diyos na nababasa natin sa banal na kasulatan, sa bago at matandang tipan. Ang ikalawa, ang mga utos ng mga barangay tanod natin, ang mga utos ng mga kongresista, ang mga utos ng mga senador, ang mga utos ng mga presidente. Mga kapatid at mga magulang, lahat ng utos ng tao na yan, na nakaupo sa kanilang posisyon, bigay ng Diyos, kaya kailangang susundin natin. Paano, kapag na Cirilo, yung mga natin, mga tongregista, tip senator, barangay tanghod, wala tayong magagawa. Yung utos nila, sundin natin, pero wag tayong susunod sa kanilang mga halimbawa. Yung mga pangungurakot nila, kanila na lang yon, sapagkat ang bawat isa, hahatulan ayon sa kanilang ginawa na nakasulat sa aklat ng ating mga gawa. Ngayon, bakit nga po itinuturing ng Diyos at ibibilang na kasalanan sa atin kung sinasalangsang natin, inililiko natin o hindi natin tinutupad ang tinatawag na kautusan ng Diyos? Ano ang dahilan? Romanos 7:12. Kaya nga ang kautusan, utos po ito ng Diyos, kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, ang utos matuwid at mabuti. Ang mga kautusan ng Diyos, banal, matuwid, at mabuti. Bakit? Mga kapatid, nagiging kasalanan ko, kasalanan ninyo, kasalanan nating lahat kung inililiko natin o sinasalangsang ang kautusan ng Diyos sapagkat ang utos ng Diyos ay banal.
Ang utos ng Diyos, matuwid at mabuti. Mga kapatid, tulad halimbawa, nang huwag kang papatay. Ayan ay banal yan. Yan ay matuwid. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay lamang ng buhay sa tao. Hindi tayo dapat kumitil ng buhay ng may buhay. Yan eh, mga magulang at mga kapatid, simpleng-simpleng bagay na dapat katakutan at sundin ng lahat ng mga tao, anuman ang kanyang katungkulan, na huwag siyang papatay ng tao. Ay maliban na nga lang sa mga kautusan na ipinagkaloob din ng Diyos sa mga wika nga bansa at kaharian sa lupa, merong mga kaharian na pagka ang isang pangulo, ang isang mamamayan napatunayang nagnanakaw ng kabangyaman ng ekonomiya ng isang bansa, kamukha ng Russia, kamukha ng Vietnam, kamukha ng Communist China. Abay dyan pagka ikaw napatunayang kurakot ka, tong regista tip senator ka, ay raratratin ka. Mga kapatid at mga magulang. Kita ninyo, takot sila na mangurap. Hindi ba sa China, meron tayong nabalitaan para kumita lang ng malaking pera sa kanyang negosyo na pagawaan ng gatas nilalagyan ng tinatawag na formula o chemical na galing sa paggawa ng goma. Mga kapatid, hindi ba nabulgar yan? Hindi ba yung mga ibinenta nilang mga gatas ng bata, formula for infant feeding, naibenta sa buong mundo, malaki ang kinita? Pero nang mapatunayang may korupsyon, mga kapatid, niratrat yun. Ipinag-utos ng chairman ng Red Chinese Communist Government, patayin ang mga taong ganyan. Kung yan ay ipaiiral sa Pilipinas, tinitiyak ko sa inyo, alam po ba ninyo, kahit na yung kapangyarihan ng chairman sa Communist China, galing sa Diyos yun. O hindi ba? Hindi ba sa kautusan ni Moises, ipinag-utos ng Diyos kay Moses na yung mga manghuhula, na yung mga wika nga, mga bulaang propetang nagsasalita ng mga salita na hindi nagaganap at hindi nangyayari, pupukulin ng bato hanggang sa mamatay. Magbasa kayo at mag-aral kayo ng Old Testament. Basahin ninyo Deuteronomio. Nandyan lahat yan, pati ang mga anak na tampalasan sa kanilang ama at ina. Hinahaltak yan ng matatanda sa Israel, dinadala sa gitna ng bayan. Kapag napatunayan, mga magulang sa isa o dalawang saksi na talagang minura niya ang nanay niya o ang tatay niya, pupukulin siya ng bato hanggang sa mamatay. O alam natin ang nangyari kay Maria Magdalena. Napatunayang nagbibili ng aliw. Sumisiping sa hindi niya asawa. Mga magulang, salamat na lang. Dumating ang Panginoong Hesukristo at doon ipinakita ng Panginoong Hesukristo, siya ang Diyos na makapagpapatawad sa tao. Mga kapatid, at hindi po ipinagbabawal na huwag patayin ang mga makasalanan. Talagang dapat yan. Mag-aral kahit magbasa para matuto rin kayo. Ngayon, mga kapatid at mga minamahal namin sa buhay, pagkatapos po na maunawaan natin ng mga kautusan ng Diyos, banal, matuwid at mabuti, kaya kailangan susundin natin walang labis, walang kulang ang kanyang kautusan at sa huling araw na ito nga, dadalawan na lamang. Iibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong buhay. Wala tayong sasambahing ibang larawan. Unang utos, sa 2 tapyas na bato, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, sa Panginoong Hesukristo lang. Ikalawa, huwag mo siyang igagawa ng larawan, nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin, seloso. Papatayin tayo ng Diyos hanggang ika-4 at ika-3 at ika-4 na sali ng ating mga anak ay susumpain. Ano po ang ibinunga? Sa mga tao na dahil sa kasalanan o pagsalangsang ay nila sa kautusan ng Diyos. Ano ang ibinunga sa kanila? Ano po ang ibinubunga sa mga tao na dahil sa kasalanan o pagsalangsang sa mga kautusan ng Diyos? Basahin po natin. Uno, ng Romanos Kapitulo 5, versikulo 12, mga kapatid. Kaya nga kung papaano na sa isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Putulin ko muna. Sa hindi pa nakakaunawa, ang unang tao na pinasok ng kasalanan, si Eva, pagkatapos po si Adam. At kung papaano na sa pamamagitan
ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Sa ganito ang kamatayan nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ng mga tao ay nagkakasala. Ayan. Ano ay binubunga? Nagkakaroon po ng kamatayan. Anong uri ng kamatayan? Yung kamatayan sa laman. Kaya lahat po ng tao namamatay. Mga kapatid, bakit po? Dahil pinasok po ng kasalanan. Ang dahilan ng kamatayan sapagkat ang tao'y nagkasala at magmula kay Eva, kay Adam, hanggang sa atin, 2014, lahat ng tao, tinitiyak sa atin ng Diyos, nagkakasala. Walang makapagsasabing sila'y hindi nagkakasala. Maliban na lamang yung mga bata na ipinanganak na hindi pa nakakaintindi ng masama't mabuti, pagkatapos ay namatay, yun walang kasalanan yun. Yun ay mga anghel. Ang wika ng Panginoong Hesukristo, sa mga walang malay na yon, para sa kanilang kaharian ng langit. Mga iginagalang na tagapakinig. Ano pa ang pagpapatunay na lahat nga ng tao ay dadanas ng kamatayan? 3:23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. 3:23 ng Romanos. At hindi nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ano ba ang kalwalhatian ng Diyos? Ang Diyos ay banal. Ang Diyos hindi nagkakasala. Kaya nga ang wika sa atin 7:12, Romanos din, ang utos banal, ang utos matuwid, ang utos ng Diyos ay mabuti. Wala nang bubuti, wala nang babanal, wala nang tutuwid pa. Maliban sa mga salita ng Diyos o utos ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay banal. Sinuway nga ni Eva at ni Adam. Alam na natin yun. Huwag na nating payabungin ang ating pag-aaral sa kasaysayan ni Eva at ni Adam. Sa makatuwid dito, ipinakikilala ang minana natin, hindi yung tinatawag na kasalanan ni Eva at ni Adam. Ang minana natin, yung bunga ng pagkakasala, yung bunga ng pagsuway. At nasusulat din naman sa Biblia, sa aklat ni Propeta Ezekiel, ang kasalanan ng ama, magulang, hindi mamanahin ng mga anak. Ang kasalanan ng mga anak, hindi mamanahin ng mga magulang. Kung sino nagkasala, sila ang mananagot sa harapan ng Diyos. Ngayon, tunay po baga, ayon sa Biblia, na dahil nga sa pagsalangsang sa kautusan ng Diyos na banal, sapagkat ang Diyos ay banal, nagbubunga ng kamatayan tayong mga tao. Basahin natin sa 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng pagsalangsang, ang ibig sabihin, ang kabayaran ng pagsira mo sa kaluwalhatian ng Diyos o sa utos ng Diyos ay kamatayan. Ilang uri po baga naman na kamatayan merong ipinakikilala ang Biblia? Ito, magandang tanong to. Ilang uri ba ng kasalanan meron sa Biblia, kapatid na junior? Ayan, Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, ayan po, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, yung unang kamatayan. Bakit? Dahil nga tayo po naging katulad ni Eva at ni Adam, sinalangsang ang kautusan ng Diyos, nagbunga ng kamatayan, at dahil nga doon, tayong sumunod na mga tao, na katulad din nila, lahat ay nangagkakasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian o kabanalan ng Diyos. Kung papaanong sa atin, mamamatay tayo minsan sa katawan lupa. Pagkatapos, nito ay ang paghuhukom. Ayan. Pagkatapos po ng kamatayan sa laman, akala ng maraming mga tao, ay pagpatay na ako, wala na akong problema, tapos na. Nagkakamali kayo. Hindi tayo mamamatay, natutulog tayo. Ayon sa ating Panginoong Hesukristo, si Lazaro ay natutulog, gigisingin ko siya. Natutulog lang tayo. At pagkatapos, ang paghuhukom, yung ikalawang pagparito. Ang wika sa unang Tesalonika,
Kapitulo 4, 16 hanggang 17 at 18, ang Panginoon din ang bababa na mula sa langit kasama ang kanyang laksa-laksang mga anghel, may pakakak ng Diyos, may tinig ng arkanghel. At sa pagbabang yon, at ang nangamatay kay Kristo ang wika, unang mga bubuhay na maguli sa mga patay. Ayan. Sa makatuwid, pag ako kayo namatay, tutulog tayo. Pagdating ng ikalawang pagparito, mabubuhay tayo. At ang unang nangamatay kay Kristo, sino ang unang nangamatay kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung ako'y namatay na naglilingkod, una ako sa mga bubuhay. At kung ako na may nabubuhay pa sa ikalawang pagparito, at ang wika ni Apostol Pablo, gayon din sa mga talata sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 18, at kung magkagayon, tayong nangabubuhay, aagawing kasama nila, kasama natin, yung mga binuhay na una, yung mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at kung magkagayon sa Panginoon tayo, mga magulang at mga kapatid. Sa makatuwid, merong unang kamatayan, at merong tinatawag na kamatayan sa paghuhukom. Alam ba yung kamatayan na yan? Na siyang kamatayan sa paghuhukom. Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 14. At ang kamatayan at ang Hades, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy, na kung saan parurusahan lahat ng mga makasalanan sa kumukulong apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Wala pong kamatayan doon. Yun ang Hades ng pagdurusa. Naroon ang pagngangalit ng mga ngipin. Bakit ko ba hindi sununod ang kautusan ng Diyos? Bakit ko ba sinalangsang? Bakit ko ba iniliko ang aking buhay sa katotohanan at katwiran ng Diyos? Pero it is too late. Forever and ever, eternal, nandun kayo, nagniningas na apoy at asupre. Ngayon, mga kapatid, huling katanungan, alin po baga naman ang kasalanan na hindi ikamamatay ng tao sa impyerno? At ano ang ipinapayo ng Diyos sa atin na mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa kanila? Pagkatapos na maunawaan natin, pag sinalangsang mo pala ang utos ng Diyos, mga kapatid at mga magulang, ang bunga ay kamatayan. At ang kamatayan pala, ang una, mamamatay tayo sa lupang katawan. At sa ikalawang pagparito, habang natutulog tayo sa libingan, sa ikalawang pagparito, bubuhayin tayo. Unang mabubuhay ang mga nagbanal kay Kristo. At pagkatapos nga po, mga kapatid, ayon sa Biblia rin, tayo ay makakasama sa langit sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, bababa muli tayo kasama ang bagong Jerusalem, kasama ang bagong langit, at pagkatapos kasama tayo hahatol ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga makasalanan na hindi binuhay. Hanggang sa maganap ang 1,000 taon, at pagkatapos nga po, mga magulang, sila naman ay bubuhayin, at sila'y itatapon nga sa impyerno. Ito ang ikalawang kamatayan, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Ngayon nga po ang tanong natin, sapagkat ang wika ng paksa, lahat ng kalikuan ay kasalanan, at may kasalanang hindi ikamamatay. Meron daw kasalanang hindi ikamamatay. Dito ay ituturo sa atin ng Diyos, alin po baga naman ang kasalanan na hindi ikamamatay? At tinitiyak ko sa inyo, hindi yung hindi ikamamatay sa laman. Lahat ng tao mamamatay Maski si Moses, si Abraham, maski si Matusela, kung ilang daang-daang taon inabot sila sa katanda, pero namatay ang mga taong ito. Mga kapatid, ang tinutukoy na hindi mamamatay dito, hindi mamamatay sa impyerno. Alin po baga naman ang kasalanan na hindi ikamamatay ng tao sa impyerno at ano ay pinapayo ng Diyos sa atin na nasa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa kanila? Santiago 4:17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, ano ba mabuti? Ang utos ng Diyos, banal, matuwid at mabuti. Romanos 7:12.
Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mga utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. Ang ibig sabihin, at hindi ito ginagawa at hindi sinusunod yung utos ng Diyos, sa kanya ito'y kasalanan. Sa makatwid, mga kapatid at mga magulang, kung kasalanang ikamamatay sa impyerno, alin ang hindi pagtupad sa mga kautusan ng Diyos o ng Panginoong Jesucristo? Pag hindi mo sinunod yan, nalalaman mo ha? Nalalaman mo, dapat sundin mo ang mga utos ng Diyos. Halimbawa, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Tumatawag ka pala't naglilingkod kung kani-kaninong Diyos, kay Birhen Maria, kay Santo Niño, yung mga larawan. Huwag kang gagawa ng larawan na inanyuan. Yun ang sinusunod mo. Alam mong masama. Sa nakakaalam ng mabuti. Utos ng Diyos, huwag kayong sasamba sa larawan. Huwag kayong gagawa ng mga kung ano-anong mga Diyos-Diyosan. Pero yun din ang sinusunod din niya. Wala pong kapatawaran yun. Sa makatwid, ang kukuhanin dito natin yung hindi nakakaalam. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam na yung palang gagawin niya ay kasalanan. Ang ibig sabihin, nakagawa siya ng isang gawain na labag pala sa kautusan ng Diyos, hindi niya nalalaman yun. Walang nagtuturo sa kanya. Mga kapatid, hindi niya napapakinggan. Sa makatwid, doon sa mga taong hindi niya nalalamang masama yung kanyang ginagawa. Doon sa mga tao, mga kapatid, at mga magulang na hindi niya sinasadya. Nagkasala siya, hindi niya sinasadya ang pagsalangsang. Mga kapatid, merong kapatawaran yon. Halimbawa, meron tayong naririnig na mga tao, lalo na yung mga babae at yung matatanda. Halimbawa, meron lang lumagabog, nakapagmura na. Tinamaan ng sinalibad ng pinutukan ng nagulat siya. Lalo na kung itim na pusa, tumalon sa harap niya, tinamaan ng sinalibad ng, masama magmura, di ba? Pero nakapagmura siya. Hindi naman niya sinasadya yun. Talagang dala lang ng kanyang kahinaan, ng kanyang nervous system, nabigla. Mga kapatid at mga may kapatawaran yun, may kasalanang hindi ikamamatay sa impyerno, yung mga hindi sinasadya, yung mga nagawa niya na hindi niya alam masama pala, mga kapatid at mga magulang, tulad po ng anong mga gawain. Eto na, ang tuwirang ipinakikilala naman ng Biblia na talagang walang katapusan, walang kapatawaran at tiyak na tiyak sa impyerno kayo. Kapag ito ay inyong ginagawa, bagaman alam ninyo na masama ito. O Galatias 5:19. Hayag ang gawa ng laman sa makatwid baga ay ang mga ito. Pakikiapid. Nakikiapid ka. Kapatid na Cirilo, binata ako Paano ako magkakasala? Kahit na ba 10 ang girlfriend ko, kahit ba gabi-gabi, iba ang sinisipingan ko. Nakikiapid ka, anak. Masama yan. Kung hindi mo alam, magsisi ka na, may kapatawaran ka pa. Pero ngayon, napakinggan mo, ngayon, masama ang pakikiapid, sa katunayan, nandun yan sa 10 kautusan, huwag kang makikiapid. Nakikiapid ka. Hindi porke binata ka, hindi ka nakikiapid. Mga kapatid at mga magulang, ituloy natin. Hayag ang gawa ng laman, sa makatwid ang mga ito, pakikiapid. Ayan. Karumihan. Yun lang karumihan Yung mga taong grasa, nako, magunos dili kayo. Baka hindi nyo nalalaman, nang hindi paliligo, magkakasala kayo, sa impyerno kayo niyan. Ngayon, alam na ninyo, maligo na kayo, ha? Pakikiapid, karumihan, kahalayan. Ayan, yung kahalayan at saka yung tinatawag na pakikiapid, synonymous yun. Hindi ko lang mabasa rito, talagang masamang pakinggan Kahalayan. At sa 5:20, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ayun, kayong mga Katoliko, wag naman ninyo sasabihin, hindi ninyo nalalaman. Ngayon, itinuturo ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magbasa kayo ng Biblia. Bawal ng Diyos yan, pagsamba sa Diyos-Diyusan.
pangkukulam, pagtataniman, pagtatalo-talo, paninibugho, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, yan sa gobyerno, mga pagkakabahabahagi, mga maling pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, kayong mga lasenggo, hindi nyo ba alam, impyerno kayo pag hindi kayo tumigil ng pag-inom ninyo, mga kalayawan, mga katulad nito, tungkol sa mga bagay nito, aking ipinagpapauna, ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang gumagawa ng gayang mga bagay, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kung hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, saan sila? Sa impyerno. Kaya nga't ano ang ipinapayo sa atin ng Diyos sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Kung meron tayong mga kamag-anak, kung meron tayong mga mahal sa buhay, kung meron tayong mga kapatid sa iglesia mismo, na hanggang ngayon ay gumagawa pa ng mga kasalanan na hindi magbubunga ng tinatawag na kamatayan, ano ang ipapayo? Ipinapayo sa atin ng Diyos na gawin natin para sa kanila. Unang Juan 5:16, kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay sa impyerno. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. At sa Judas 1:21, na magsipanatili tayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan, at ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, Judas 1:23, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuutan pati ng damit na dungisan ng laman. Amen. Kaya ito po ang napakinggan natin. Tulungan natin ang maraming mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan at kapatiran at mga kapatiran sa iglesia, kung sila'y nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay. Bagaman ang maraming mga tao'y nalululong sa mga Diyos-Diyusan sa paglilingkod sa mga iba't ibang mga utos aral ng mga tao at ng mga demonyo ayon sa banal na kasulatan, gayunman sapagkat hindi nila nalalaman at wala silang kaunawaan sapagkat walang nagtuturo sa kanila, yaon po ay may kapatawaran. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, katungkulan po natin agawin, iligtas natin sila sa apoy. Sa ikalawang pagparito'y magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan at mapasama sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kanyang ililigtas sa huling araw. Ito nawa ipagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos, magmula ngayon at magpakaikailanman. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.